pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Jackie Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, makatotohanang rescue capabilities demonstration, tagumpay. Serbisyo ora mismo sa Gloria, dinagsa. Provincial Nutrition Month celebration, nakaugnay sa kalamidad. Pinamalayan, wagi sa Patengpala. Paghahanda para sa 64th founding anniversary celebration, sinisimula na. At suporta sa Mindoreñang panlaban sa 2014 Miss Grand Philippines, hinikayat. Sa detalye ng ating mga balita, bagamat nagsasagawa ng iba't ibang pagsasanay pangkaligtasan sa mga komunidad, mga paaralan at mga establishmento sa iba't ibang bayan, iba pa rin ang naipapakita sa mga tao ang aktwal na pagresponde sa panahon ng krisis at kalamidad. Kung paano ito aktwal na isinasagawa ng ating mga frontliners sa usaping pangkaligtasan sa lalawigan, panoorin natin sa detalye ng balitang tinutukan ni Beverly Aguila. Hile-hilera ng fire trucks, ambulansya, police mobile, isang rescue helicopter, aluminum at rubber speedboats, at iba pang mga sasakyang pang-rescue. Mga uniformadong kawani ng rescue teams mula sa iba't ibang sangay ng mga lokal at pambansang ahensya. Mga nalulunod na pasahero ng isang lumubog na barko, mga biktima ng pagsabog ng isang bomba, at mga biktima ng hostage taking. Ang mga ito ang ipinakita sa malapelikulang Rescue Capabilities Demonstration na isinagawa noong unang araw ng Agosto sa Philippine Ports Authority sa Pier ng Calapan. Layunin ng gawain na maipakita ang kahandaan, kakayahan at kasanayan ng mga nasa rescue operations sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations, gayon di maipakita ang hanay ng iba't ibang rescue equipment and vehicles. Ang gawain ay magkakasamang pinangasiwaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pamahalang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Office of the Civil Defense. Aktibo namang nakilahok dito ang Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command, City Government of Calapan, Philippine National Police at sinuportahan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, 2nd Infantry Division Jungle Fighter, 203rd Infantry Brigade Bantay Kapayapaan, PPA, Nautical Ports Management Services Incorporated, Department of Agriculture, Department of Health, Philippine Red Cross, Department of the Interior and Local Government, Calcedeco, 4th Infantry Battalion, Philippine Information Agency, at Communications and Public Relations Services Division ng Office of the Governor. Unang nagpakita ng paraan ng pag-rescue sa mga nalulunod na pasahero ng isang barko, ang MV St. Uriel ng Supercat, na kunwaring nagkaroon ng mechanical failure sa laot. Pinangunahan ng mga tauhan ng PCG at ng Public Safety Department City Rescue Unit ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang rescue operations. Matapos ma-rescue ang ilang pasahero, naging tampok naman ang pagdating ng UE helicopter ng 505th Rescue Group ng Philippine Air Force para ipakita ang aktwal na pagre-rescue sa mga biktima kapag may mga ganitong sakuna sa dagat. Agad na sinalubong ng mga taga-Philippine Red Cross, Provincial Health Office at DOH medical teams ang mga na-rescueng pasahero. Habang maagap naman ang mga taga-Philippine Coast Guard na naglagay ng oil spill boom paikot sa lumubog na barko upang maiwasan ang pagkalat pa ng tumagas na langis sa dagat pagkatapos ng ship capsizing. Kasunod namang ipinakita ang pagre-rescue sa isang fire at bombing incident na pinangasiwaan ng PNP SWAT teams, Bureau of Fire Protection, PSD at Tamaraw Fire Volunteers kung saan ipinakita ang sunod-sunod at tamang paraan ng pagresponde sa mga ganitong uri ng emergency situations. Sa naturang insidente, ipinakita ang pangangailangan ng pagkakaroon ng agaran, maayos at malinaw na koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang maagapan ang sitwasyon at maiwasang ito ay lumala
at mas marami ang mga madamay na sibilyan. Pinakahuling ipinakita ang tamang paraan ng pagresponde sa isang hostage-taking incident, ang tamang proseso ng pakikipagnegosasyon sa hostage taker at ang tamang sistema ng ugnayan sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan upang agad itong marisolba at maiwasan ang paglala ng sitwasyon na maaaring humantong sa pagkamatay ng hostage taker o ng hostage victims. Matapos ang rescue demonstrations, nagbigay ng kani-kanilang mensahe sa okasyon sina PDRRM Officer Rowena Sanz, OCD-4B Regional Director Eugene Cabrera, SOLCOM Commander Lieutenant General Cesar Ronnie F. Ordoyo, Calapan City Mayor Arnancy Panaligan, at Oriental Mindoro Governor Alfonso V. Umali Jr. Pero dahil nga po, palagi tayong natatanong, ang Oriental Mindoro po ba ay nakahanda? Ang Calapan City po ba ay nakahanda? Tayo po ba ay nakahanda sa anumang darating? Dahil base po sa mga pangyayari recently, kung ano po yung bagong normal na tinatawag sa mga bagyo, sa mga lagay ng panahon na nararanasan natin, ang paghahandang kinakailangan natin gawin ay yung higit pa sa kung ano yung ina-anticipate. Ano po? Dahil ang usapin po ng kahandaan ay palaging nakadepende sa kung ano yung darating sa atin. Wala pong makakapagsabi kung lubusan ba ang ating kahandaan. And kaya po, may mga ganito tayong activity ay para makita natin kung ano na yung meron tayo at kung ano pa yung dapat nating i-aspire. Ang pinakamagandang produkto po ng pagkasabi na ito ay yung mga relasyon na napagtibay, yung mga pulisiyang nabuo, at saka po yung yung pagkakaisa, yung mga partnerships po ng bawat organisasyon. Hindi po natin maaaring maaaring ibaliwala yung mga bagong panganib, mga bagong banta na dulot po ng bagong klima, at pati yung mga human-induced emergencies. Kaya po, napakaganda po nitong ginawa natin. I think this is one of the biggest so far na ginawa po natin in terms of logistics, personnel, and equipment. Sa isang malaki at taus-puso at malalim na pasasalamat in behalf of the Southern Luzon Command, the Armed Forces of the Philippines, from the bottom of my heart, maraming salamat sa inyo. Kung tayo ay patungo kung sa inaasam natin na Pilipinas na napakalakas na ating ekonomiya ngayon, mawawala ito sa isang ilang kung tayo ay hindi nakakita. Masasabi natin na sa ngayong pinakita ninyo, pinamalas ninyo, tayo ay nagtagumpay. Tayo ay patuloy na magkaisa. Base sa ating nakita, nasaksihan kanina, we can say that we are satisfied with the competence, abilities, and skills, and preparation, and equipment of our people na directly involved sa disaster rescue and response. Ay nakita natin ang kanilang dedication, competence, capability, at yung kanilang sense of professionalism. Na kahit sila ay manganib ang buhay, ay nandyan sila maasahan ang ating mga first responders, whether military, police, or civilian. Lahat tayo naghahanda. Hindi natin alam kung ano darating. Pero ito, sabihin ko sa inyo, isa lang. Kapag hindi tayo natuto, walang mangyayari dito sa ating preparasyon na ito. Kailangan maging tayo. Kailangan hindi lang prepare. Kailangan talaga maging mabilis yung ating pang-unawa. Ano po? So, sa inyo lahat, nakita natin kung ano yung mga capability natin. At iba talaga yung sama-sama. Una, ang huli, kailangan magdadasal tayo. Sa ngayon, yung probinsya sa tingin ko, kaya hindi tinatamaan ng kalamidad. Sapagkat isa direksyon, nagdadasalunan sabay-sabay. Kaya sa inyo lahat, huling remedyo, huwag natin kakalimutan ng magdasal.
from the operation and control, including the position of all firefighting units. As you can see, the SWAT team breathes is stronger using explosive breaching. Tuloy-tuloy ang pagbababa ng iba't ibang serbisyo ng Kapitolyo sa mga nasa mamamayan na nasa liblib na barangay sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kamakailan muling bumaba ang iba't ibang serbisyo sa bayan ng Gloria. Nagbabalita si Randy Digma. Ang Kapitolyo para sa Mamamayan Serbisyo ora mismo ay programa ni na Gobernador Alfonso V. Mali Jr. at Vice Gobernador Humerlito A. Dolor na naghahatid ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga barangay. Sa halip na ang mamamayan ang pumunta sa Kapitolyo, ang Kapitolyo na ang dinadala sa mamamayan. Ito ang buod ng mensahe ni Executive Assistant 4 at KPSM Team Leader Angel M. Saulong sa muling pagsagawa ng KPSM Serbisyo ora mismo sa bayan ng Gloria kung saan benepisyaryo ang 27 barangay. Yung KPSM po ngayon, sobra po talagang napakadaming tao at very successful po. At yun naman po talaga ang gusto mangyari ng ating mahal na Governor. For the record ata, ngayon po ang ating dentist ay parang 18 ang dentist po natin. At ang doctors po natin ay more than 10. Sa history po ng KPSM, ito po yung pinakamadami. At saka kita-kita po natin na talagang very organized po ang pagkakaganap po dito ng KPSM. At lahat po ng mga services ng provincial government, lahat po ay may nag-avail na dati nga po ang observation natin, ang KPSM ay parang nangyayari na medical and dental service lang. Pero ngayon po, lahat po ng services ay talagang madami pong nag-avail at hindi po nasayang na dito nga po yung pong serbisyo, lahat po ng ino-offer na services ng provincial government ay dinadala po natin dito sa bayan ng Gloria. At nakakatuwa po tingnan, lahat po ay kumikilos, ang mga barangay officials, lahat po, ang municipal officials, at lahat po ang provincial government na talaga nandito po, all out support po. Kaya sana po maulit po itong ganito kalaki at kagandang KPSM sa mga susunod pang KPSM. Ayon naman kay OMPH Chief of Hospital Dr. Marpeo E. Marasigan, ang naturang programa ay special request ni na Mayor Loreto Perez at Vice Mayor Ramon Solas kay Gobernador Umali bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 founding anniversary ng kanilang bayan. Ngayon po ay parang buong Gloria na sasakupin. At fortunately, makalat po tayo, maraming doktor sila dito, maraming dentista na tumutulong. Na kami lang po ay nakapagkamala ng medical mission. Pero in fact, hindi po ito isang medical mission. Ito po isang bahagi lamang ng programa na KPSM, yung Kapitolyo para sa Mamayan, na inilunsad ng ating puting Gobernador Alfonso Mali Jr. Pag-upo pa lang po niya bilang Gobernador. At ito po ay tuloy-tuloy na ginagawa namin kasama po yung mga hepe ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan palalawigan. Umabot sa 4,427 na katao ang nabigyan ng mga iba't ibang serbisyong kaloob ng KPSM Serbisyo ora mismo. Pangunahin na rito ang libreng serbisyong medical at dental. Libre ang konsulta, pati ang pagpabunot ng ngipin at mga gamot na makukuha sa itinalagang butika sa loob ng municipal gym. Ito ay sa pangasiwa ng Provincial Health Office na pinamumunuan ni Dr. Normando Ligaspi sa pakikipagtulungan sa Oriental Mindoro Medical Society, Philippine Academy of Family Physicians, Philippine National Police, Regional Health Services, 203rd Infantry Brigade Dental Services at ng Municipal Health Office.
Naroon din ang mga hepe at kinatawan ng iba pang tanggapan ng Kapitolyo upang magkaloob ng libreng serbisyo tulad ng Provincial Assessor's Office, Provincial Legal Office, Provincial Tourism, Investment and Enterprise Development Office na nagbigay ng Fish Processing Livelihood Training, Education and Employment Services Division ng Office of the Governor at Environment and Natural Resources Office na namahagi ng mga planting materials. Bukod pa rito, nagkaloob din ng serbisyo ang mga ahensyang nasyonal na kinabibilangan ng Registry of Deeds, National Statistics Office, ORMECO, Municipal Treasurer, Assessor at Public Employment Service Office at Philippine Drug Enforcement Agency na nagbigay ng lecture sa mga barangay tanod. Marami ring bata na kinabang sa libreng supplemental feeding program. Nagkaroon din ng feeding program ang Knights of Columbus sa pakikipagtulungan kay 2nd District Congressman Reynaldo Umali sa Diosdado Macapagal National High School. Pinangunahan naman ni EA Saulong kasama sina Mayor Perez, Dr. Marasigan at Sangguniang Bayan members ang pamahagi sa mga kapitan ng barangay at mga paaralan ng sports equipment mula sa Special Concerns Division ng Office of the Governor at Beach Double Seeds mula sa Provincial Agriculturist Office. Tumulong sa pangasiwa ng seguridad at kaayusan sa lugar ang Gloria Municipal Police Station at 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Taos-pusong pasasalamat kay Gob Mali at Vice Gobernador Dolor ang pati din ng Mayor Perez at Vice Mayor Solas sa walang sawang pagtugon sa kanilang mga kahilingan. Ng mamamayan ng Gloria na nandito ngayon na makikinabang sa padala ng ating gobernador, minamahal gobernador Alfonso Umali, ganoon din katulong ang ating congressman. Tuwa po kami sapagkat kahit medyo maikli ang panahon ng aming pag-iimbita, kayo po ay tumugon sa aming panawagan. Ako po ay walang hanggan doon. 10 ng aking mga kasama, panguna ni Mayor sa Amala, ang Bayan ng Gloria, kami po ay lubos-lubos ang pasasalamat sa mga taong nandito ngayon na maghahandog ng kanilang napakahalagang tulong sa mamamayan ng Bayan ng Gloria, lalo na po sa Kapitolyo para sa mamamayan. Yan po ay inimbita namin ang ating kagalang-galang na gobernador upang dalhin dito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Ito pong ating ginaganap na ito ay isang bahagi para sa pagdiriwang namin ng 50 taong pagdiriwang o ng Foundation Day sa darating na October 1st. Kaya maraming salamat sa ating mahal na gobernador na kami ay tinutulungan para madaos namin ang maayos, maganda ang medical at intervention nito. Sumuporta rin sa gawain sina Registry of Deeds Region 4B Director Attorney Hil Marasigan, Sangguniang Bayan members Chris Bawasanta, Nick Orlando Hamilla, Jojo Alvarez, Kathleen Cyril Cuyas Pino Hermoso at Herman Rodigerio. Kasama si Patty Montales, Randy Digma, KPSM. Dahil na rin sa paiba-ibang klima na hindi na maiiwasan pa dahil sa patuloy na pag-init ng mundo, pati na rin ang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ang tema. Nakaugnay na rin sa epekto ng climate change sa seguridad ng pagkain. Nagbabalita si Randy Digma. Makukulay at malikhaing presentasyon ng mga Barangay Nutrition Scholars o BNS at Municipal Nutrition Action Officers o MNOWs ang nasaksihan sa masayang pagdiriwang ng Provincial Nutrition Month ngayong taon na tumuon sa temang kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon agapan na isinagawa sa OMNHS Gymnasium noong Hulyo at 30. Dada po ang serbisyong pangkalusugan at mga gamot. Kita ko na magiging maayos ang lahat. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga.
Layunin ng gawain na mas mapataas ang antas ng kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa pangailangan sa wastong nutrisyon, kahandaan sa pangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad, at ang paghikayat sa lahat na makiisa sa paghahanda, hindi lamang ng bawat kasapi ng Provincial Municipal Nutrition Council at ng mga barangay nutrition scholars ng bawat bayan sa lalawigan. Ang pagdiriwang ay kaalinsabay ng selebrasyon sa buong bansa ng 40th Nutrition Month na taon-taong pinangungunahan ng National Nutrition Council. Binigyan diin sa mensahe ng mga itinampok sa programa ang kahalagahan ng kahandaan sa mga kalamidad, ang pag-iwas at pagpapagaan sa epekto ng kalamidad na posibleng magdulot ng pagkagutom at malnutrisyon. Ang paghahanda naman para sa seguridad ng pagkain sakaling tamaan ng kalamidad ang lalawigan ang naging panawagan ni ng Provincial Nutrition Action Officer Noreen Dacula at NNC Nutrition Officer Donna Guevara. So ito po ay national activity. It's a nationwide activity na kung saan gusto natin ipaabot ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ngayon pong taon ito, ang tema po natin ay kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrisyon, agapan. So napapalakon po ito dahilan sa dami ng kalamidad na nangyayari po sa iba't ibang probinsya. At maswerte tayo sa Oriental Mindoro na sana po talaga hindi na po tayo dalawi ng kalamidad. Napakahalaga po ng paghahanda at itinuturo po sa atin para sa pinakamadaling kaalaman yung paghahanda natin ng at least 3-day kit. Meron tayong pang-3 araw na pagkain na nakahanda at tubig sa ating mga tahanan na kung saan hindi agad mapaabot ng pamahalaan na mapagtulong ay tayo ay merong sariling kahandaan. Ipinarating naman ni Vice Gobernador Humerlito Bons Dolor, kinatawan ni Gob Alfonso V. Umali Jr. ang mensahe ng pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan sa pagtataguyod ng kalusugan at kinilala ang mga pagsisikap ng BNS at BHW na maging mahusay na katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. BNS, wala naman kayong natatanggap na malaking sweldo ngayon. Pero pagdating ng panahon, mas malaking gantimpala ang inyong tatanggapin mula sa Diyos. Pero hindi nakalilimot ng pamahalaan. Ang pangako sa inyo mga kababayan, yung mga wala pa ng administrasyong umaling at dulor. Lahat ngayon ng ating mga QA at Q2 sa PhilHealth, sagot na ng national government. Ano na lang daw ang sasagutin dapat ng pamahalaang panlalawigan? Yun na yung lahat ng mga organized groups na hindi sagot ng PhilHealth, yung barangay officials, BHW, tanod at barangay nutrition scholar. Ang ibig sabihin, ang pamahalaang panlalawigan ang sasagot at inaayos na ngayon ang lahat ng PhilHealth contribution ng mga BNS ng buong lalawigan ng sinama dito. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataon upang ipakita at iparamdam sa inyo ang pagmamahal ng pamahalaang panlalawigan. Sabi ni Madam Noreen, maswerte tayo, hindi tayo dinadagda ng kalamidad ngayon, pero bakit nga ba hindi tayo dinadagda ng kalamidad? Dahil ba ito sa tayo ay handa na o dahil sa the natural course of calamities not yet falling on us, not yet falling on us. Pero anytime from today, may darating at may darating. Ang tanong, gaano tayo nahanda? Ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni Madam Wensa ay naghanda sa iba't ibang bayan kung paano tayo haharap. Ang tanong lang mga kababayan gaano ba tayo magiging kahanda talaga pagdating ng oras? Ang inyong bahay, pag nag-ulan, pag halo-lindol, sigurado po ba tayo ang bahay natin hindi matatanggal ang bubong? Sigurado ba tayo na ang ating bubong hindi mamumutas? Walang kasiguraduhan. Anong ibig sabihin? All preparations that we're going to do
ay katulad ni Yolanda. Nakakatakot. Ang bago ng normal na uri ng bagyo kasing lakas ni Yolanda. At ang mga tatamang lindol sa atin ay maaaring maging kasing lakas ng tumama sa Bohol. Ano ngayon ang solusyon? Maghanda? Or ano po ba talaga ang tunay na kalamidad? Ang bagyo at ang lindol ay normal na nangyayari. Pero ano ang tunay na kalamidad na maaaring dumating sa atin? Yun po ay ang walang paghahanda. Kahit may bagyo, kahit may lindol, kung tayo'y handa, walang kalamidad. Pero kahit may bagyo at kahit may baha, at tayo din ay hindi handa, ang tunay na kalamidad ay ang walang paghahanda natin. Bahagi naman ng mahalagang pagdiriwang ang ginawang pagtatanghal ng OMNHS dancers na naging karagdagang atraksyon dahil sa kanilang ipinakitang husay sa pagsayaw na umangkop sa tema ng selebrasyon. Kaugnay nito sa tampok na paligsahan sa production number na ipresinta ng bawat bayan, nagwagi ang bayan ng Pinamalayan na tumanggap ng 10,000 pesos cash prize, pumangalawa ang lungsod ng Calapan na tumanggap ng 7,000 pesos cash prize, pumangatlo ang bayan ng Bansud na tumanggap ng 5,000 pesos cash prize at special award sa bayan ng Gloria na tumanggap ng 2,000 pesos cash prize dahil sa todong suporta ng kanilang lokal na pamahalaan at 1,000 pesos cash prize na consolation prizes sa mga hindi nagwagi. Samantala, kinilala rin ang mga individual na itinuturing na frontliner sa pangalaga sa kalusugan ng bawat barangay at ang munisipalidad na nangunguna sa pagpapatupad ng mahalagang programa ukol sa kalusugan. Dito hinirang na Most Outstanding BNS si Pedrita C. Ugayre ng Barangay Little Tanawan Rojas na tumanggap ng 5,000 pesos cash prize at plake ng pagkilala. Second place si Manuela Hernandez ng San Agustin Ununawan at third place si Elsa Bongat ng Barangay Nara Gloria na kapwa tumanggap ng plake ng pagkilala. Outstanding LGU naman ang munisipalidad ng Rojas na tumanggap ng 5,000 piso at plake ng pagkilala. Second place ang bayan ng Gloria at third place ang bayan ng Puerto Galera na kapwa tumanggap ng plake ng pagkilala. Dito, formal ding ipinakilala ang lahat ng MNAW ng bawat bayan na malaki ang ginagampan ng papel sa pagtataguyod ng mga programang pangnutrisyon. Nakiisa naman sa pagdiriwang ang mga konsernadong individual na nagmula sa iba't ibang mga konsernadong tanggapan sa pamahalaang panlalawigan. Randy Digma, KPSM. Susunod, mass immunization ng mga sanggol isasagawa sa buong buwan ng Setyembre. Pagsangayon sa plano sa Bundok Halcon, panawagan ng lider ng mga katutubong mangyan. Huwag po kayo maglilipat, magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang palaala. Nais nyo bang makasiguro na ligtas si baby sa mga sakit? Isang panawagan sa lahat ng mga ina na may sanggol na bagong silang hanggang edad 59 na buwan o 4 na taon at 9 na buwan, magkakaroon ng mass immunization sa buong buwan ng Setyembre mula Lunes hanggang Biyernes simula 8:00 ng umaga para sa measles, rubella at oral polio vaccine. Dalhin lamang ang mga bata sa tinalagang fixed post sa bawat barangay at bayan sa darating na Setyembre para mabakunahan. Para sa iba pang katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center o rural health unit sa inyong lugar. Isang programa hatid ng Department of Health sa pakikiisa ng Oriental Mindoro Provincial Health Office at lahat ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Matagal na pakikipagdialogo ng pamahalaan sa ating mga katutubo,
Binibigyang halaga nito ang kanilang kapasyahan, ang pagkilala sa kanilang karapatan at ang kanilang pakikiisa sa programa ng pamahalaan. Sa usaping pangangalaga sa kabundukan, nakapagbuo na ng plano para sa tamang pangangalaga sa bundok Halcon, kung saan maraming nakalatag na kondisyong dapat sundin ang mga mountaineers bago sila makaakyat ng bundok ng Halcon. Sa huling pakikipagpulong sa mga katutubo, tila unti-unti ay nalilinawan na nila ang magandang layunin ng pamahalaang panlalawigan sa binuong plano. May report si Randy Digma. Ang panawagan ko lang sa aking mga kasamahan, sana po ay tayong mga Oriental, Occidental na aking purong kasamahan ng ating Halcon ay pinagpaplanuhan para maging hindi masalaula ng sinuman. Kailangan naman tayo ay magkaroon ng pagsang-ayon sa ating mga mabubuting puso at mabubuting isip. Ito ang naging panawagan ni Iraya Tribal Leader Angel Makabayan sa kanyang mga kapwa katutubo ng kapanayami ng KPSM News kamakailan. Ito ay kaugnay na muling ginanap na pakikipagpulong sa tribong Iraya na sakop ng mga bayan ng San Teodoro at Puerto Galera noong Hulyo 28 na pinangunahan ng Environment and Natural Resources Office o ENRO sa pangunguna ni Enro Maximino Homig Jr. Ayon kay Iraya Tribal Leader Makabayan, sumasang-ayon naman sila sa hikain ng pamahalaan sa pagprotekta sa Mount Halcon, lalo na kung sang-ayon ito sa kanilang mga naisin at napagdesisyonan na hindi naman mababaliwala ang kalang kultura at paniniwala. Masasabi ko lang ay wag lang salaulain ang lugar na ipinagbabawal namin ay maging maayos. At ang ayaw lang namin ay katulad ng sinasabi ng ilan sapagkat kami may karanasan na ang sinasabi ito ay maayos, ito ay maganda, pero sa bandang huli, naging salaula din ang lalabsan ito. Kaya ngayon, final na kung magkaroon ng kasunduan, ng pagkakaisa, kailangan malinaw na walang makikialam na masama. Kailangan makikialam ay puro maayos. Sa tanong naman ng news team kung siya ay sumasang-ayon sa pagprotekta sa Mount Halcon bilang tribal leader ng tribong Iraya, ito ang kanyang naging tugon. Ay para sa akin ay bakit hindi siya ngayunan? Ayan ay sa gobyerno. Matatandaan sa nakaraang mga serye ng pakikipagdialogo sa mga lider ng mga katutubo hinggil sa Mount Halcon Conservation and Management Plan, hinihintay na lamang ngayon ang tugon ng mga katutubong mangyan sa kalang pagpayag upang ipagpatuloy na ang pagpaplano. Matatandaan na ilang taon na rin ang nakalipas na paghihintay ng pamahalaan sa kanilang pagpayag. Matatandaan pa na sa isinagawang pansula ritual ng mga katutubo noong Abril 8, 2011 sa Barangay Langtuyang Bako, sinasabi nilang wala naman anilang sagabal sa pag-akyat sa Mount Halcon at pinapayagan naman anila sang-ayon sa kalang paniniwala at kultura. Samantala sa bayan ng San Teodoro, naging kaagapay ni Enro Mike Humig, si San Teodoro Mayor Salvador P. at Sangguniang Bayan Member Bernie Bae na nanguna sa pakikipag-usap sa mga lider ng katutubo. Magkakatuwang nilang ipinaliwanag ang naisin ng pamahalaan sa pagsakatuparan ng kalamangan naisin na mapangalagaan ng kabundukan na nakaayon naman sa paggalang sa kalang batas at kultura. Alam po nyo yung sana po naman sa pagpupulong na ito ay may saayos ninyo sapagkat ang ating naman pong gobyerno ay hindi naman po siguro gagawa ng isang memorandum of agreement na sa ikapapahamak ninyo. Basahin po ninyong maigi. Magaling din po yung pinag-aaralan ninyo ng maigi kung ano ang nilalaman ng memorandum of agreement. Pero pagdating po doon sa sinasabi na pangalagaan ang kalikasan, siguro po kayo po ang dapat manguna na pangalagaan ang kalikasan. So paano po naman yung pangalagaan kung dapat din naman po kayo ay yung ating population growth ay dapat din po ay mabawasan. At kasi pag dumami masyado na hindi na kailangan dumami, ay siguradong maghahanap kayo ng pagkain. Siguradong paano makakapaghanap ng pagkain? Hindi magtatanim. Bago naman kayo magtanim, kakainginin muna. So dapat maiwasan natin ang pagkakaingin. Isa yun. Unang-una, ang Mindoro ay kilala sa pangalang Mahalta. Hindi ito Mindorong tatawagin kung hindi ito tatawagin Mahalta. Ano yun?
ano yung pumapaloob sumahalta. Kung walang mangyan, kung walang halkon, at walang tamaraw. Ito ang Mindoro. Unang-una, ang halkon ay isa. Ito ay dito tayo nakikilala. Sapagkat ito ang nagpuprotekta sa ating mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Hindi lamang sa mga mangyan, kung hindi sa aming mga tagbalik, sa aming mga Tagalog na narito sa Kapatagan. Sapagkat pag nawala ang halkon, mawawalan tayo ng isang pinakamalaking kanlungang tubig. Tama yung sabi ni Mayor, yung biodiversity o samot-saring buhay ay hindi natin matatagpuan sa halkon. Subalit, dapat natin itong protektahan. Pero alam natin, mapalat kayo mga Iraya, from Puerto Galera sa bahagi ng San Teodoro at may konting bahagi sa Baho, na kayo ang nagmamay-ari ng Kalsi 126 na may kabuuan 33,334 hectares. Napakapalad natin sapagkat kayo. Subalit, ang pagkakatiwalang ito ng pamahalaan sa inyo sa kasalukuyan ay sabi nga, ngayon ay samahan natin ng responsibilidad. Samantala, buo naman ang pwersa ng pamahalang bayan at sangguniang bayan ng San Teodoro upang mas ganap na maipaunawa at isa-isahing ipaliwanag ang lalamanin ng kasunduan kung saan nakabase dito ang mga pagpaplano para sa katuparan ng konkretong batas at regulasyon ng pagprotekta sa Mount Halcon. Randy Digma, KPSM. Dahil mahirap ang buhay at mataas na presyo ng mga gamot, kaya sinasabing bawal ang magkasakit. Kaya naman ang pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtuwang sa pamahalaang nasyonal, nais mabigyan solusyon ang ganitong pangamba. Alamin natin kung anong hakbang ngayon ng Department of Health sa pakikiisa ng pamahalaang panlalawigan upang maging matibay ang ating mga kababayan laban sa sakit. Nagbabalita si Beverly Aguila. Panawagan sa mga ina at lahat ng mga nag-aalaga ng mga batang bagong anak hanggang edad 59 na buwan o 4 na taon at 9 na buwan. Magkakaroon ng National Measles, Rubella at Oral Polio Vaccine Mass Immunization sa buong buwan ng Setyembre sa buong bansa. Kaugnay nito noong ika-25 ng Hulyo, isinagawa sa Filipiniana Hotel sa lungsod ng Calapan ang isang oryentasyon hinggil dito na pinangasiwaan ng Provincial Health Office. Ayon kay PHO Technical Services Head Noreen Dacula, target ng isasagawang mass immunization sa Setyembre na wala ng bata o matanda na magkakaroon ng tigdas sa bansa. Inaasahan ring mababakunahan na ang lahat ng mga batang wala pa o hindi pa kumpleto ang bakuna. Ang Measles Rubella o MR vaccine ay ibibigay sa mga bata na may edad na 9 na buwan hanggang 59 na buwan. Samantalang ang Oral Polio vaccine ay ibibigay sa mga bagong anak na sanggol hanggang 59 na buwan ang edad. It's a nationwide activity, no? Hindi lamang sa Mindoro, hindi lamang sa Calapan. So, buong Pilipinas, sabay-sabay na gagawin ito buong buwan ng September. So, napakahirap na trabaho, pero alam naman natin ang magiging outcome nito na sana talaga wala ng bata o matanda man na magkakaroon ng measles. So, yun yung gusto nating ma-address na problema. So, bakit ba nangyayari? Kasi hindi pa rin natin maalis na nagkakaroon pa rin tayo talaga ng missed children. Meron pa rin talagang mga magulang na ayaw pumayag na pabakunahan ang kanilang anak. So, eto siguro yung isang pinakamalaking role na pwede nating pagtulong-tulungan. Ma-disseminate sa lahat ng tao, sa lahat ng pamilya, yung kahalagahan ng bakit ba natin ginagawa ang ganitong mass immunization, ganitong activity na ini-involve natin lahat. Inilahad naman ni Provincial DOH Officer Dr. Ben Daite ang mga pangunahing layunin sa pagsasagawa ng mass immunization. Magtatalaga ng kani-kanilang fixed post o isang lugar sa mga bayan at barangay sa lalawigan kung saan isasagawa ang pagbabakuna sa mga bata sa buong buwan ng Setyembre, Lunes hanggang Biyernes. Sa hapon, sa pagtatapos ng mga pagbabakuna, ang fixed post ay magiging mobile immunization teams para sa mga pag-iikot sa mga bahay-bahay at paghahanap ng mga batang hindi pa nababakunahan. Ang lahat ng mga batang mababakunahan ay lalagyan ng indelible ink sa kanilang mga daliri bilang palatandaan. Dahil naman sa pagkakaroon ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa kung saan nagkaroon ng mataas na banta sa pagkalat ng tigdas at iba pang mga nakahahawang sakit, tutukuyin ang mga high-risk communities. Ito ang mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad, resettlement areas,
urban poor squatters, nagkaroon ng measles o iba pang outbreak sa nakalipas na taon, at mga lugar na kalapit ng isang natukoy na high-risk community. Sa high-risk communities na ito, isasagawa ang Rapid Coverage Assessment kung saan susuyurin ang mga lugar na may mga batang hindi pa nababakunahan upang agad na mabakunahan. Ayon kay PHO Cold Chain Manager Maria Violeta Laguerta, sa Oriental Mindoro kung saan tinatayang 800,000 ang populasyon ngayong 2014, target na mabigyan ng MR vaccination ang may 11.5% ng bilang ng populasyon. Samantalang 13.5% naman ang target para sa OPV. Aniya pa kasalukuyan ng tinutukoy ng bawat bayan ang itatalagang fixed post kung saan isasagawa ang mass immunization sa darating na Setyembre. Ipinakiusap naman ni Dr. Marilyn Delicana, kasalukuyang Pangulo ng Oriental Mindoro Medical Society, na ingatan ng mga magulang ang medical records o baby book ng kanilang mga anak dahil ito ang magsisilbing batayan sa mga bakuna ng mga bata. Binigyang diin din niya na walang overdose sa bakuna ng mga bata. Susunod, paghahanda sa 64th founding anniversary ng lalawigan, sinimula na. 3 Mindorenya kandidata sa Regional Ulirang Nakatatanda Awards. Carison ng Puerto Galera, panlaban ng Oriental Mindoro sa Miss Grand Philippines 2014. Huwag po kayo maglilipat, magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang palaala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan, o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Tatlong pangunahing mamamayan ang napili bilang kinatawan ng Oriental Mindoro sa Regional Ulirang Nakatatanda Awards. Nahirang na nominado si Ginang Natalia Maralit ng Socorro para sa Basic Sector Category, Ginoong Severino Maralit ng Pinamalayan para sa Government Service Category, at Ginang Priscilla Medran ng Gloria para sa Professional Category. Ito ay ayon sa resulta ng isinagawang provincial screening ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Kapitolyo noong ika-22 ng Hulyo. Naging pamantayan sa pagtimpalak ang mga sumusunod: Personal Achievement 30%, Leadership 20%, at Significant Contribution to the Community 50%. Bukod naman sa mga nabanggit na pamantayan,
Idinagdag ngayong taon ang pagkakaroon ng interview ng Board of Judges sa lahat ng nominado. Ang mga nagsilbing hurado ay kinabilangan ni na OMPH Consultant Dr. Elsa Alberto, Miss Maria Victoria del Rosario ng DILG, Miss Maria Teresa de los Reyes ng DepEd Oriental Mindoro Division, Miss Patty Montales ng CPRSD Office of the Governor, at Miss Marites de Guzman ng PSWDO. Nakatakda namang ipahayag sa Oktubre ang mga magwawagi sa naturang patimpalak. Ang ulirang nakatatanda awards o ang Search for Outstanding Senior Citizens ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development Region 4B sa pakikipagtulungan sa mga provincial at municipal social welfare and development offices sa buong rehiyon. Layunin na naturang patimpalak na kilalanin na natatanging kontribusyon ng mga pangunahing mamamayan sa pagsusulong ng kagalingan at kapakanan ng kanilang sektor na nagdulot ng malaking ambag sa kanilang pamayanan at nakatulong sa pag-unlad ng bayan. Bagamat 4 na buwan pa bago idaos ang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng Oriental Mindoro, ngayon pa lamang ay sinisimula na ang pagpaplano hinggil dito at bumuo na rin ang mga komite para rito. Alamin natin ang mga inisyal na mga panukalang gawain para sa nalalapit na 64th founding anniversary ng Oriental Mindoro. Sa balita ni Patty Montales. Sinimula na ng pamahalaang panlalawigan ang paghahanda para sa pagdiriwang na ika-64 na taong pagkakatatag ng Oriental Mindoro sa darating na ika-15 ng Nobyembre. Kaugnay nito, nagkaroon ng inisyal na pagpupulong ang Executive Committee ng pagdiriwang na pinangunahan ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar noong ika-22 ng Hulyo sa Conference Hall sa Kapitolyo. Ayon kay P.A. Melgar, pinakamaaga ngayong taon ang pagsisimula ng mga preparasyon kumpara sa mga nagdaang taon. Layunin nito aniya na matiyak na higit pang magiging maayos, makabuluhan ang pagdiriwan at mas malawak ang partisipasyon ng 14 na bayan at lungsod, gayon din ang lahat ng sektor sa lipunan. Isa sa mga mahalagang tinalakay sa pagpupulong ang tema ng pagdiriwang sa taong ito. Base sa mga inilahad na mungkahi at suhestyon, napagkasundoan maging tema ang kalikasan, arugain, agrikultura, turismo, pagyamanin, halagang pangkatauhan palakasin, nagkakaisa at mapayapang Silangang Mindoro, patuloy na paunlarin. Ito ay ipipinal pa rin ng Executive Committee ng naturang okasyon. Samantala, iprinesenta ni OIC Provincial Tourism, Investment and Enterprise Development Officer Orlando B. Tison ang mga inisyal panukalang gawain kaugnay ng nabanggit na pagdiriwang na magsisimula sa ika-10 ng Nobyembre hanggang ika-15 ng Nobyembre. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod: Tourism, Environment and Agri-Fair, Job Fair, Sports Festival, Cheer Dance Competition, Holy Mass, piging na nagkakaisang sambayanan, at day and night presentation of municipalities. Dumalo sa pagpupulong si Bishop Warlito Kahandig, mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo, mga hepe mula sa national agencies, opisyales ng DepEd at kinatawan mula sa League of Municipalities. Kung noong una kapag napapapunta tayo sa ibang lugar, partikular sa Kamaynilaan, may halong pagkahiya kapag tinatanong tayo kung saang probinsya tayo nagmula. Subalit sa kasalukuyang taglay ng ating lalawigan, lalo na sa larangan ng galing at ganda, taas noo tayo nagsasabing, I am from Oriental Mindoro. Ang dahilan nagiging bantog ngayon ng Oriental Mindoro sa larangan ng galing at ganda. Tulad na lamang ng isang Mindorenya na panlaban natin ngayon sa Miss Grand Philippines na humihingi ngayon ng suporta sa pamamagitan ng text vote. Ibalita mo, Beverly Aguila. Ang Oriental Mindoro ay hindi lamang isang paraisong isla na nagtataglay ng napakaraming magagandang tanawin at mayamang kalikasan. Tahanan din ito ng mga nagagandahang dalaga na sumasagisag sa tunay na ganda ng dalagang Pilipina. Isa na rito si Kimberly Carlson, 18 taong gulang, nag-iisang anak ni Elizabeth Beltran Carlson, isang Mindorenyang taga-barangay Aninuan, Puerto Galera, at Jarek Carlson, isang Swedish national. Si Kimberly ang kinatawan ng Oriental Mindoro sa Search for Miss Grand Philippines 2014 pageant na gaganapin sa darating na ika-16 ng Agosto. Isa sa 19 na mga dalagang Filipina mula sa iba't ibang panig ng bansa
na magtatagisan ng ganda, talino at talento. Si Kimberly ay may taas na 5'7" at taglay ang mga katangian ng isang pagiging dalagang perfeksyonista at nakatutok sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa buhay. Ayon kay Kimberly, siya ngayon nakatutok sa kanyang modeling career. Bagamat ipinanganak sa Sweden, madalas siyang magbakasyon sa barangay Aninuan sa bayan ng Puerto Galera kung saan nagmula ang kanyang ina. Sa pamamagitan ng text votes bilang mga Mindoreño, ipakita natin ang ating pagsuporta kay Kimberly Beltran Carlson ng Aninuan, Puerto Galera para sa kanyang paglahok sa Miss Grand Philippines 2014 pageant. I-type lamang ang vote space G9 at isend sa 8933 para sa lahat ng Globe, Smart at Sun Cell subscribers. And our quote for the day, a generous man will prosper, and he who refreshes others will himself be refreshed. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Ngayon po, edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga di nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Mayroon na rin ngayong sariling website ang aming tanggapan. I-type lang ang www.ormindoropio.ph at maaari nang maka-access ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa ibang bansa at sino man sa buong mundo upang malaman ang mga pinakahuling kaganapan dito sa ating lalawigan. Sa mga opinyon, impormasyon na nais niyong ibahagi, maaari po kayo mag-log on sa aming Facebook account. Ito po ay binago na. I-type lamang ang orientalmindoro.pio. Ako po muli si Feakilizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Hangad namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayanang Mindoreño upang mapanatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan.